lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon si San Bernabe Apostol. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon sa araw na ngayon. Ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, nagpapatuloy ang pagpapahayag ng mabuting balita sa mga apostol. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, pinapadala ng ating Panginoon ang mga alagad upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay siyang misyon ng Panginoong Hesus, ay atin ring misyon ng simbahan. Ngunit sa mga sandali na tayo dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabing, puspos ng Espiritu Santo at panampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya.
kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkat silang nanatili roon kasama ang simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinilang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Humayot magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at bubuhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Sa saan mang bayan, unayon kayo dumating. Humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Atin pong gunitain ng isa sa mga apostol, si San Bernabe. Ang tema po sa ating mga pagbasa, kapag ka apostol o alagad ng ating Panginoon, ay tungkol sa misyon. Sa salitang Hebreo, dahil Hebreo ang mga apostol, ang misyon ay hamishena. Pero ang mga pagbasa, dahil nakasulat sa Koinoko na Grigo, ang misyon ay apostoli. Kaya yung apostol, ibig sabihin misyonero. Sa salitang Latin, dahil nasalin din sa Latin ang original na pagkasulat sa Koinoko na Grigo, missio. Dito po nating tingnan sa ating mga pagbasa kung paano tumutupad sa misyon ang lahat ng mga pinapadala ng simbahan na ating napakinggan sa unang pagbasa sa Gawain mga Apostol at sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, ni San Mateo, Kapitulo 10, verso 7 hanggang 13, kung paano pinapadala ng ating Panginoong Hesus ang mga misyonero o mga apostoles. Sa ating unang pagbasa, ang mga alagad ay nagpunta sa Antioquia at sa iba't iba pang lugar na tinuturing na lugar ng mga Hintel upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Pero doon sa Antioquia, ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus ay tinatawag na Kristiyano. Ito yung unang panahon na ang lahat ng nanalig sa ating Panginoong Hesus Nazareno ay tinatawag na Kristiyano. Ito ang simula ng pagpapahayag na ang bawat Kristiyano ay may misyon. At ipahayag ang kabutihang loob ng Diyos at ang kaligtasan ng Diyos. Kaya nga sa ating Salmo 97, atin po napakinggan sa versikulo 2, ang Panginoon ay nagliligtas sa tanang bansa, siya ay nahayag, at ang nagpapahayag sa Kanya ay ang mga alagad na mga apostol.
Sa ating Ebanghelyo, ipinapahayag ng ating Panginoon kung paano ang magiging misyonero o mga apostol. Una, sa versikulo 7, kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Mateo, na kanila pong ipahayag na dumating na ang paghahari ng Diyos. At sa versikulo 8, kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Mateo, sila ay inaatasan, una, na pagalingin ang mga may sakit, ang mga kitungin ay linisin, ang mga patay ay buhayin muli, at ang mga inalihan ng demonyo ay linisin at palayasin ang demonyo. Ang mga misyonero kailangan ding pumupunta sa isang lugar na payak ang kanilang pamaraan. Ibig sabihin, simple na pamumuhay. Kaya hindi sila magdala ng pera, ni hindi sila magdala ng sobra sa kanilang mga damit o pinakailangan, sapagkat ayon pa sa ating Panginoon sa versikulo 10, na ang lahat ng mga naglilingkod ay may karapatan din na tumatanggap ng kanilang dapat tanggapin bilang mga misyonero. Sa versikulo 11 hanggang 13, kailangan silang magkaisa. Kailangan silang magbuklod na isang sambayanan sa pamagitan ng pagdala ng mensahe ng kapayapaan o shalom. At makisama sila, makilahok sila. Hindi sila palipat-lipat. Kunit kung ang mensahe ng kapayapaan ay hindi tanggapin, babawiin nila ito sapagkat ang mga Kristiyano ay pinapadala ng Panginoon upang magtupad sa misyon ng paghahari ng Diyos na tinatawag na paghahari ng kapayapaan. Ano itong misyon? Ang misyon para sa ating mga nanalig sa ating Panginoon ay isang responsibilidad sa lahat. Ang akala siguro ng iba, mga misyonera lang, reliyoso at reliyosa, mga pari, mga na-ordain, mga diakono at iba pa. Sa ating mga dokumento, lalo na ang dokumento na tinatawag na Redemptoris Missio, ang misyon ng ating Panginoong Tagapagligtas na sinulat ni Papa San Juan Pablo II noong 7 ng Disyembre 1990 ay nagsasabi na mayroong paghihikayat sa lahat ng tao, kasama na ang mga laiko, na maging misyonero upang pasiglahin ang simbahan. Ito ay isang panghikayat sa lahat na makilahok sa trabaho ng misyon na sinimulan noong sa panahon na nagkaroon tayo ng Konsilyo Vaticano II, Second Vatican Council, ay nagkaroon ng dokumento ad gentes para sa mga tao o sambayanan. Na sa numero 2 nagsasabi na ang misyon ay isang bahagi ng simbahan. At ang simbahan ay nabubuhay dahil sa misyon, sapagkat likas sa simbahan ang pagiging misyonero. Agentes numero 2. At ito naman ay napapatibay noong si Papa San Pablo VI sa kanyang Evangelii Nuntiandi. Evangelii Nuntiandi na encyclical, Ebanghelyo Nuntiandi, pagpapahayag, numero 18, na ang pinakasentro ng gawain ng simbahan ay ang misyon na dalhin ang kaligtasan para sa lahat. Itong misyon ay una sa lahat ang pagtingin na nangangailangan na kaagad na ipahayag sa simbahan ang misyon na ang lahat
ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, na ang lahat ay magkaroon ng biyaya ng kaligtasan. At magkaroon ng biyaya ng kaligtasan kapag sinasabi pa sa dokumento ni Papa San Juan Pablo II, Redemptoris Missio, numero 14 hanggang 15, na ito ang pagpapahayag na ang simbahan ay nabuklod na bilang sambayanan na nababatay sa pag-ibig o pagmamahal ng lahat ng tao upang madama ang pag-ibig ng Diyos. Na ibig sabihin, ang pinakauna na batayan sa misyon ng simbahan ay ipahayag ang pag-ibig ng Diyos, at ang pag-ibig ng Diyos ay dapat madama ng lahat ng tao. Pangalawa, ang misyon ay ang pagbuklod sa lahat ng tao na nagkawatak-watak na dahil sa kani-kanilang mga hinumalingan sa buhay na napalayo sila sa Diyos. Kinakailangan silang buklurin ng isang panibagong pamilya ng Diyos at panibagong sambayanan ng Diyos. Ito naman ay mula sa Ad Gentes, dokumento ng Konsilyo Vaticano II, numero 1 at numero 2, na kung saan ang lahat ng tao na dahil sa kanilang mga kinumalingan na mga material at makamundong bagay na palayo na sa Diyos, kaya kailangang buklurin upang magkaroon sila ng panibagong pamilya, at ang pamilya ay pamilya ng nananalig sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo, ang pinakatunguhin ng misyon ay upang ang simbahan ay makikilala na siya yung nagpapahayag ng misteryo ng pagliligtas. At itong misteryo ng pagliligtas na dala ng ating Panginoon, na binayaran ng buhay ng ating Panginoon, ay madama ng lahat. Ito yung mga tinatawag nating tunguhin ng misyon. At upang magawa ito, hindi ang isang misyonero magdala ng kanyang ideya, sapagkat bago pa man ang isang misyonero pumupunta sa isang lugar na kung saan siya ay magmisyon, naroon na ang Diyos. Ang kinakailangan lang ay himukin ang tao na makilala niya ang Diyos na kanyang minamahal, o ang Diyos na hindi niya nakikilala na nagmamahal sa kanya, at imulat siya na nariyan ang Diyos na nagmamahal siya sa kanya ng tunay, dahil may mga taong nagpapahayag ng pagmamahal. Na ibig sabihin, ang tunay na misyonero ay marunong magdala ng kultura ng pag-ibig o pamaraan ng pag-ibig o pagmamahal. Hindi kultura na mga malalalim na kaalaman, bagkus ang tunay na pag-ibig at pagmamahal na napahayag sa konkreto na pakikitungo sa kapwa. Ang konkreto na pakikitungo sa kapwa ay maging kalakbay sa buhay. Kaya habang tayo naghanda para sa Jubileo 2025, na kung saan tayo ay kalakbay para sa pag-asa ng Diyos, kinakailangan na tayo'y maging kaisa o karamay o kasama sa lahat ng tao na may mga pinagdaanan. Napakinggan natin ang mga hinaing na mahirap nilang sabihin at bigkasin sapagkat napakabigat na silang buhay, at ang pakikiisa sa kanilang mga dalahin sa buhay, magaan man o mabigat, at ipahayag sa kanila na dala-dala na ng ating Pong Hesus Nazareno ang kabigatan ng kanilang cross, at nagpahayag na hindi sila iiwanan ng Diyos sapagkat handa silang dalhin tungo sa buhay na ganap at ikasya-sya. Ang pagpapahayag nito ay nangailangan ng konkreto na pagpapahayag
sa aksyon at hindi sa mga salita. Na ibig sabihin, ang lahat ng mga nananalig ay ipahayag sa kapwa-tao na seryoso tayo sa pagdala ng Diyos sa kanilang buhay upang iwaksi ang kinamalingan ng tao na mga bagay-bagay o mga material na bagay sa mundo, gaya ng cellphone at mga laro nito, gaya ng computer at artificial intelligence o AI na siyang naghimok sa mga tao na mapalayo sa Diyos, gaya ng kung anong mga apps sa cellphone at sa computer na kung saan doon na nalulong ang tao at hindi na nakasentro sa mga bagay-bagay na makabuluhan, sa mga bagay-bagay una sa lahat na tutulong sa pamilya upang ito'y magkakaisa at hindi mag-isip tungkol sa diborsyo sapagkat ang diborsyo ay laban sa kalooban ng Diyos. Na hindi mag-iisip tungkol sa kamatayan at aborsyon dahil ang kamatayan at ang papatay ng bata o aborsyon ay laban sa Diyos. Ang pag-iisip kung paano maging instrumento ng kapayapaan upang magbuklod ang lahat sa shalom o kapayapaan ng tunay upang hindi na mag-isip tungkol sa mga bagay-bagay na siyang nagpapahamak sa buhay at nagpapahamak sa kalagayan ng tao. Ang dalhin ay ang mensahe na mayroong Diyos na nakiisa sa atin, nagmamahal sa atin, laging sa atin, nagbayad ng kanyang buhay upang tayo'y mapasa kanya at maligtas niya, upang tayo makakilala na dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, upang tayo'y marunong ding umibig sa ating kapwa-tao. Yung mga magpahayag ng pag-ibig ng Diyos, palakpakan po natin ang Diyos sapagkat sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay, tayo'y kanyang iniligtas. Sa kamatayan niya sa krus, tayo'y kanyang naligtas. Yon ang ating misyon. Ipakilala ang Diyos ng pag-ibig upang ang tao'y marunong magbuklod ng sambayanan na may kultura ng pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Ama, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan. Atin pong itutugon, maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patnubayan ng banal na espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, para sila ay makipagtulungan sa pagmisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon. Manalangin tayo.
Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, kalooban mo na may payag at maitatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako. Sa pamagitan ni San Barnabas, marapatin mong maging mabunga ang aming pagsisikap na mapalaganap ang iyong kaharian. Niling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang buhay na inihalay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawing banal sa iyong pagbasbas na magpaalab nawa sa ningas na iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaninto na yung marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Itinarag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng anghel si awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunis kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo na ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaniripatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ni San Barnabe at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng palugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
suavis es Dominus. Beatus vir sperat, sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et fridete, quoniam suavis est Dominus. Beatus vir sperat, sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. State et fidete, quoniam suavis est Dominus. Beatus vir sperat, sperat in eo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsaluhan sa pagunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihag mo sa cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan ka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawan nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga dalaming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako ng sa binyag, na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Magpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Sinasamba ka namin, inihinto ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong namatay ay sa isang ng
Kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno, dinaralan namin. Sa Padre Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, dinaralan namin. Sa Padre Jesus